Ito hong inyong mga binabanggit ngayon, sinasabi ngayon, meron ba kayong formalidad na ginawa dito para at least mismo formal na nagbababala na po kayo sa DA at mismo siguro ang Pangulo kung bukas siya sa mga suhestyon na manggagaling po sa mga mismo sa mga grupong tulad ninyo, makaabot ho sa kanya kaagad kasi alam nyo na, baka din bulag dito ang presidente. Well, unfortunately, hindi nila kami kinakausap. No? They scheduled one session para pag-usapan itong effect ng oil crisis about a week ago. That was the first time na nagparinig sila. And then, pinuspon naman nila kasi hindi daw available yung mga tao nila. So parang walang sense of urgency. And lalo na pagdating sa consultation sa private sector. So, kung ayaw kaming pakinggan, then sa mga media outlet tulad ninyo, yun na lang ang option namin para maipaabot yung aming mga nakikita at mga suggestion. No? Unfortunately, no? So, hindi ko lang bakit gano'n kasi may tendency sila ngayon. Pagka lihis sa kanilang opinion yung ipapanukala mo, parang ang dating sa kanila, criticism at paninira. No? Hindi naman maganda yon, no? Dapat tanggapin nila yun dahil boses kami ng mga magsasaka, positive o negative, respetuhin dapat nila yon, di ba? Well, yung nga po nga sana dapat, no? Pero ito ho ang katotohanan na nangyayari po ngayon. Sa gitna nito na inyo pong pinapahayag, ngayon pa lang po, ito ho, no, nagpapaabot sa aming programa ng pangamba naman yung mga importers. Kasi nga ito rin ang pagkakataon na naman para yung taga BPI sa approval din po ni Secretary Laurel Chu na naman ito po at mukha po ngayon pa lang po yata naglalaway na ang ibang tao dito. Sorry po sa salita naglalaway na kasi yung import clearance na ibibigay. Gaya po nung una, lumabas na po sa hearing in the Senate na may mga favored importers lamang na nakakakopo nung majority po yung bulto ng importasyon. Kaya kumbaga may cartel pa rin sa importasyon. Well, unfortunately, government-sponsored cartel pa. No? Imbis na yung huhuliin yung private, pinapaboran itong PPI, which in the first case is considered a government corporation that is not allowed to import under the law. No? Di ba napakaliwanag dun sa batas ng RTL, kukunin ng NFA yung buffer stock. Sa magsasaka lang, hindi siya pwedeng umangkat. No? Bakit pinapayagan nila itong Planters Products Incorporated na umangkat at kumuha pa ng malaking bahagi ng import clearance? No? At wala pong pondo yan Saan nanggagaling yung pera niyang ginagamit sa pag-aangkat? Ang hinala namin, trader yun yung finance, no? O mga private ang nag-finance sa pangalan ng PPI at ibinibenta nila kunwari sa magandang presyo. No? But sana siya sa atin ito ng Kongreso kung legal ba itong ginagawa nila, no? Isa pa, Ted, yung FTI, yung nandyan sa Taguig, no? Ang pinamumudmod niyang bigas sa ibang mga lugar ay imported. Hindi siya umaangkat. Ano? Pero ang pinamumudmod niya sa mga ibang mga outlet ng gobyerno ay imported rice. Galing sa private malamang. No? Again, why is the government selling imported rice? No? Hindi ba? Tapos ngayon, sasabihin natin sa magsasaka, magtanim kayo dahil kailangan natin ng palay. Paano sinong maniniwala sa kanila? No? Samantalang ang tinatangkilik nila ay imported. Well, maliban sa FTI, PPI, Wilmar, La Filipina at ilang pang favored entities, klarong-klaro na po yan. At maging doon sa hearing, Senator Kiko Pangilinan, tumbok na naman niya. Pero well, sabi nga ninyo, sana nga imbestigahan, may investigasyon, ang tanong lang, may effect ba sa presidente o maging sa DA? Ganun pa rin ho naman. Wala, parang hindi lang ngayon yan Even last year, di ba, nagkaroon ng mga investigasyon. Okay. Napangalanan na, alam na nila sino yung top 10 na yan. No? At during that time, pumapasok yung bigas na imported at 35 pesos pero binibenta at 60.
O ba't hindi nila natukoy sino yung may kasalanan? Ang solusyon nila ay umangkat sila mismo through PPI o Opo. kaya FTI para labanan itong nagsasamantala. Pero mali, no? Dapat huliin yung nagsasamantala, hindi yung lalabag ka sa batas para makapag-angkat ka, no? At magastos na naman ng gobyerno Oo. at para labanan yung mga nagsasamantala, baka kasama na sila ngayon dyan sa mga kartel na nagsasamantala dahil importer na rin sila. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.